Shalom Haverim, Boker Tov, Lekulam, that is Hebrew. Hello my friends, hello friends, good morning everyone. Welcome again to the message for today entitled God, Jesus Christ, Grace, Faith, Works, and Obedience. How do we rank these four doctrine in the Bible? Again, God and Jesus Christ, grace, faith, works, and obedience. These are four doctrines in the Bible. How do we rank these four doctrines that are taught in the Bible? Yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At ang verses po ay matatagpuan sa Romans chapter 3, verse 21 to 31. Pero habang inaantay natin yung mga tao na pumapasok sa ating FB Live message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation, ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita ng kaligtasan is about the work and person of Jesus Christ, the God-man. No? Bakit po ganon? Kasi mayroon pong premise niyan ng tao po ay makasalanan. Sabi nga sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sabi naman doon sa Romans 3:10, no one is righteous, not one. No one is seeking God. No? At ang pangalawang premise po dyan ay ang God natin ay holy. Ang mga verses po dyan ay matatagpuan sa Isaiah 6 na dinideclare doon na ang God natin ay holy. So sa dalawang premises na yan, that God is holy, na hindi makakaabot sa Kanya ang makasalanang tao o hindi makakalapit sa Kanya, at hindi siya nakakagawa ng kasalanan, walang makakalapit sa Kanya na kasalanan, at ang pangalawang premise na ang lahat ng tao ay nagkasala at patuloy pang nagkakasala dahil nandoon nga ang ating sinner's nature, no? Ay pinadala ng God ang kanyang bugtong na anak na si Jesus Christ. That is the gospel. Ang gospel talaga is about the work and person of Jesus Christ. That Jesus Christ is truly real God and truly man or real man. So dapat hindi po maalis sa atin yung doctrine that God is truly God and truly man. Kasi importante po yan, kasi hindi po magiging qualified ang isang tao o God. Dapat nandoon yung nature na ng God at dapat nandoon yung nature ng tao para mag-qualify siya as Savior. At the same time, we have to know the two obediences of Jesus Christ, kasi importante po yan bilang substitute, no? Substitutionary atonement. Ang dalawang obedience ni Jesus Christ ay the passive obedience at ang active obedience. Ang passive obedience po ay He died for our sins, no? He bore our sins in the cross. Namatay siya, kaya ang ating gospel is the death, the burial, resurrection of Jesus Christ. Yan ang kanyang passive obedience, kasi lahat po na naniniwala sa Kanya, ang lahat ng kasalanan na naniniwala sa Kanya ay binigay sa Kanya, at yun ay pinarusahan o inako ni Jesus Christ ang ating kaparusahan ng ating kasalanan doon sa cross, no? Siya ang namatay para sa ating makasalanan, na tayo instead na tayo ang mapanis, si Jesus Christ ang mapanis instead of us. Ang active obedience po ay Jesus Christ fulfilled all the laws or follow all the laws. Kaya nga sabi niya sa Matthew 5:17, I did not come to destroy the law and the prophets, meaning yung mga nakasulat sa Tanakh na mga law at the mga sinulat sa prophets. I come to fulfill the laws. So lahat po ng laws doon sa requirement ng God ay dapat masunod ni Jesus Christ. Bakit? Kasi ang requirement po ng God para mag-reconcile ay perfect righteousness po. Walang kasalanan, so only Jesus Christ is sinless and perfect. Lahat po tayo ay may kasalanan tayo. Hindi tayo nakakaabot sa glory ng God. Only Jesus Christ
At ito po ay marireconcile lamang tayo if we believe on the Lord Jesus Christ. If we have faith in the work and person of Jesus Christ, yung exchange po ng lahat ng ating makasalanan ay mapapunta sa Kanya, at ang Kanyang righteousness ay mapapunta sa atin, at ang tingin ng God sa atin ay talagang parang tayong si Jesus Christ na nabuhay sa katuwiran, at ang tingin niya kay Jesus Christ on the cross, parang siya po ang mga tao na naniwala sa Kanya na buhay sa kasalanan, siya namatay doon. And we believe that we should repent from our sins. According to the Bible, repent and be baptized and follow all the holy nature of God. At kasama na doon ang mga nature talaga na mga batas na dapat maging holy tayo. That is on sanctification side. So again, the gospel, in short, the gospel is about the work and person of Jesus Christ. Kasi tayo ay nagkasala at unreconciled with God. At kung mananatili yung ating unreconciled condition, we will spend eternity in hell, kasi the wages of sin is death, death eternally, death physically, and death spiritually. So if that condition unreconciled will remain in us, will suffer from the penalty of sin, from the power of sin, and the presence of sin. So we have to believe on the Lord Jesus Christ, believe on the gospel, believe on the Lord Jesus Christ in order to be saved. So sa umagang po to, ang ating pong pag-uusapan ay mga apat na katuruan na nasa Bible, na very main topic ito: God and Jesus Christ, grace, faith, and works and obedience or following the law. Yun ang apat na doctrines or truth na naturo sa Bible. How do we rank these four doctrines in our lives, in our views? At yun po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. At ang verses po ay matatagpuan sa Romans chapter 3, verse 21 to 31. So, i-ready na po ninyo ang inyong mga sarili, kasama ang mga family. I hope na nandyan tayong lahat, makikinig sa ating pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Okay? Let us begin, mga kapatid. Boker Tov, mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Muli tayong nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng pribileyo upang makarinig ng kanyang mga salita galing sa Biblia. Kasi babasa po tayo ng verses galing sa ating English translation. At the same time, magpapaliwanag tayo sa ating mensahe sa umagang ito na pinamagatan nating God and Jesus Christ, grace, faith, works, and obedience, the four truths na tinuro ng Bible, main truths na tinuturo ng Bible. How do we rank, or how do we prioritize, or how do we view, how do we rank these four truths or doctrines na nakasulat mainly sa Bible? So ang ating pong babasahin ay nandun po sa Romans 3:21 to 31. Makibukas po kayo sa akin kung mayroon kayong Bible dyan, sa either printed Bible, yung nasa inyong mga equipment or gadgets, pwede nyo rin buksan yan. Babasahin ko po ang Romans 3:21 to 31, and we will use this as our springboard to explain or message yung mensahe po sa umagang ito. Ito po ang sa akin po ay God's righteousness through faith. Ang nakasulat po dito na label, kasi ang ano po ay pinakita po dito yung God's righteousness to the Gentiles and to the Jews through faith. Pero gagamitin din po natin ito. So dito po sa verse 21, babasahin po natin. I hope nandiyan na kayo sa inyong mga Bible. Romans 3:21. But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God.
Verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood through faith to demonstrate His righteousness, because in His forbearance God has passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time His righteousness, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Verse 27, where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, by the law of faith. Therefore, we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of the law. Or is he the God of the Jews only? Is He not also the God of the Gentiles? Yes, of the Gentiles also. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then make the law through faith? Do we then make void the law through faith? Certainly not. On the contrary, we establish the law. Tayo muna'y manalangin, mga kapatid. Let us pray. Panginoon naming Diyos na aming Ama na nasa langit, kami ay nagpapasalamat at humingi ng gabay sa iyo sa umagang ito na Ikaw po, Lord, ang magbukas ng aming puso't isipan upang maintindihan talaga namin, Lord, ang iyong mga kataroan galing sa Bible, Lord. Sa akin na magsasalita, salamat po sa pribileyo na ibinigay mo sa akin. At bigyan mo ako ng wisdom na galing po sa banal na Espiritu upang maipahayag ko po, Lord, ang iyong mga salita sa mga makikinig. Bless mo, Lord, ang aming medium of instruction sa umagang ito. Ganon din po, Lord, sa mga puso't isipan na mag-receive po ng mensahe sa umagang ito. Na maging open po sila, Lord. At ang banal talaga na Espiritu ang magbubukas ng aming puso't isipan upang maintindihan ito. Salamat muli at dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Uulitin ko po ang ating title po sa umagang ito. Ang title po na binigay ko ay God and Jesus Christ. We put it in one classification because we believe in the Trinity, that God, the Father, God the Son, and the Holy Spirit is one God. No? So, God and Jesus Christ. Grace, the other doctrine, grace. And number 3 doctrine, faith. And number 4 is works, obedience, or following the law. Yun po ang 4 doctrines na ating babanggitin dito. At sinabi ko nga, how do we rank these 4 doctrines na itinuro sa Bible with respect to our salvation, at the same time with respect to our self-sanctification or being holy, at sa ating practical din na pamumuhay. At ginamit ko po itong Romans 3:21 to 33, although this is more on the pinapakita talaga dito na the righteousness of God through faith, kasi ang discussion po dito ni Paul ay about ang tao ba talaga ay different, yung Jews at saka Gentiles, at nagkasala ba talaga sila? At paano sila ma-reconcile o ma-justify, ma-declare na walang sala? So dito po sa unang verses po ay sinabi sa 19 bago yung 21, for we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in His sight, for by the law is the knowledge of sin. Tapos yun na yung ating binasa, that the righteousness of God is revealed through faith to us. No? Ulitin ko po, ang ating pong pag-aaralan ngayon ay 4 na doctrines, and I hope hindi tayo malilito, at titingnan natin sa ating mga worldview, sa ating pananaw, kung ano talaga ang ranking nito. No? So una-una po, God and Jesus Christ. That is the one doctrine. Number 2 doctrine, grace. Ano ba talaga itong grace? Number 3 ay faith. At ang number 4 po ay yung works.
or the obedience, or the following of the law. Titingnan natin kung ano talaga ang ranking nito sa ating mga buhay, no? Dito po, ginamit po natin ito kasi nandito po parang halos itong 4 doctrines na to ay naka-integrate sa mga verses na to. Kaya ito ang ginagamit ko. Although explain ko rin ang context nito, but ilalagay natin din doon sa aking ibibigay po. So babasahin natin yung una po about God and Jesus Christ, no? But now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. So dito po ay pinakita po that the righteousness of God is revealed even doon sa law and prophets. What do you mean by law and the prophets? Kasi ang Tanakh Bible po ay Tanakh po ay acronym po yan ng Torah, and Nevidim, and Ketubim, no? So, pag nakakita ka ng Tanakh, nandoon yung Torah, the Pentateuch, the 5 books of the Bible, the Nevidim, ang ano kasi Nevidim ay mga prophets yan, mga sulat ng prophets, at saka Ketubim, mga writings. So, Tanakh, no? So, dito po ay pinapakita dito na even the law and the prophets ay na-witness na nila yan. Na-witness na. So this is not new. This is not new. This is being prescribed or being discussed in the Old Testament. Kasi ang usap nga dito ay parang ang bayan sa mga Gentiles o para sa mga Hudyo. So dapat dito, even the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. Wala dang difference. You Jews and Gentiles, for all have sinned and fall short of the glory of God. So atin po ipapakita ngayon ang God at si Jesus Christ dito sa ating pag-uusapan. At the same time, yung kanyang mga attributes. At dito po ang mga attributes niya ay nandun yung attributes niya na righteousness. Siya ay matuwid. At mayroon ding klaseng righteousness na ibibigay na sa mga nagbilib sa kanya. Yung just siya ay matuwid. Just na fair siya. Dapat pag may mga nagkasala, paparusahan, no? Where at the same time, may grace siya. May grace siya. Yung mga ano dito. Unang-una po, dapat nating i-describe ng ating pong pag-iisip sa God. Sa spectrum po ng pag-iisip ng view ng mga tao sa pag-iisip nila ng God ay very malawak, wide ang spectrum niyan. Mayroong iba, mga atheist, mayroong mga iba, agnostic, mayroong mga deist, mayroong iba, may relihiyon. Pero ifo-focus po natin dito ang God natin dito sa sa tinuro ng Old Testament at New Testament. Hindi na natin masyadong pakialaman yung hindi naniniwala sa Bible at hindi talaga naniniwala sa God. That is different topic. So ang ating pong pag-uusapan dito ay the God of Abraham, Isaac, and Jacob or Israel, the God who incarnated, no? Si Jesus Christ yan. Sabi dito, kasi nung ako po ay palagi akong nakikinig sa mga Hebrew or mga Israelites people kasi because of nag-aaral ako ng Hebrew, palagi akong nakaka-encounter at tinitingnan ko yung mga video. So tinitingnan ko yung mga perspective ng mga Jews. Meron ako isang perspective na narinig doon sa isang Jews. Ang kanilang pananaw sa God ay ang God nila ay nandoon sa Bible pero ang focus nila is more on the laws at mga gustong ipagawa ng God. At sabi nga na nagsasalita doon, yung isa ay parang mother siya na Hudyo. Sabi na hindi nila masyado daw pinag-aaralan yung nature ng God. So, basta wala silang kung ano yung pananaw mo, kung sino yung God, basta ang importante sa kanila ay dapat masunod mo yung batas at yung relationship mo sa tao. Yun ang kanilang pananaw doon na hindi ko po kung yan talaga, pero ang representative po yon ay nagsasalita po doon ay Hudyo, no? Nagkasalita po doon ay Hudyo at siya ay pinanganak talaga doon sa parang Jewish talaga na nasa synagogue, no? Na nag-aral sila. So, sa kanila hindi nila masyadong pinag-aaralan yung nature ng God, no? Basta ang sa kanila kung ano na yung nasunod mo ba yung batas, iwi-weigh daw ng God na ikaw ba ay mabait or mabuti, at kanila nga ay parang
mayroon silang Rosh Hashanah. Yung Rosh Hashanah nila, Olo Rosh kasi at Shana year yan yung parang main New Year yan. At nandun yung parang isusulat ngayon yung pangalan lang. Doon sa Rosh Hashanah, kailangan nilang manalangin sila, sila na dapat isulat mo, God, yung aking pangalan doon sa Book of Life at yung magiging maswerte ako sa next year. Ganon ang kanilang pananaw doon, no? So, kasi titingnan ng God yung kanilang mga gawa Kung maganda ba, tapos kung maganda, maraming maganda kaysa masama, isusulat doon sa Book of Life at mabibless sila for the year. Yung ganon. Bakit ko po sinabi yan? Kasi nare-realize ko na they are different para talaga ng Christianity. They are different talaga ng Christianity, although they use the Tanakh or the Old Testament Bible. Pero even as Christians, kung tayo ay naniniwala talaga sa the God of Abraham, the God of Isaac, at the God of Jacob, Israel, na nagsasalita siya sa mga tao, alam din nila nagsasalita daw kay Moses, pero ang purpose lang doon, para ibaba lang yung law. Then, bahala na sila kung masusunod nila yun o hindi, para ganun. Yan ang aking narinig, no? Pero sa atin, pag nagbabasa tayo ng Biblia, even the Old Testament, nakikita natin na mayroon na yang ini-integrate na natin ang kabutihan ng God. Ang kabutihan ng God, mayroon siyang parang righteousness, no? At dito nare-reveal po yan sa New Testament. So sabi dito, but now the righteousness of God apart from the law is revealed, being witnessed by the law and the prophet. So, pinapakita dito ni Paul, this is a New Testament book na ang righteousness ng God ay ipinakita na doon sa law and the prophets, na witness na yan ng mga prophets. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ. So, na-integrate natin dito na si Jesus Christ ay kasama talaga sa redemption to all and on all, no? To all and on all who believe. So, pinakita dito yung faith, no? For there is no difference, for all have sinned and fall short of the glory of God. Tapos, nakikita natin na ang point ko dito ay, tingnan nyo itong doctrine number 1, that this is about God. This is about God na talagang ginastify niya tayo or dineclare na righteous because of our faith and because of the mercy of God. Kasi kung titingnan mo doon sa chapter 4 ng Romans, although hindi na natin tatalakayin ito, pero bakit natin masasabi na even the Old Testament people are saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. No? Although hindi nila kilala pa si Jesus Christ, but nakasabi dito na Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. So ibig sabihin, even Abraham, an Old Testament patriarch, na nandoon siya sa Old Testament pa before Jesus, they're saved by their faith. At it was accounted, it was credited to them, no? When they believe. So, hindi naman daw, meron ako narinig na isang tagapagsalita na, hindi naman sinabi ni Paul dito na si Peter, o si Thomas, o si Andrew, pero ang kanyang mga exhibit dito ay exhibit doon sa Old Testament. So, we believe, at sabi ng Bible na it was witnessed by law and prophets, and the righteousness of God through faith in Jesus Christ to all and on all who believe, for there is no difference. For all have sinned and fall short of the glory of God. So, kailangan natin maniwala na ang number 1 talaga sa atin po ay yung God talaga. Sa ating view, no, ay parang tiningnan natin ang ating kaligtasan. Doon ang point ko dito ay dapat nakafocus tayo kay Jesus Christ. Because Jesus Christ is yung parang siya yung gumawa ng ating kaligtasan. No? Yun ang gumawa ng ating kaligtasan. Bibigyan ko lang na yung glimpse lang ng aking papupuntahan para ma-prioritize natin ito. Pero yung point ko dito, God is the main source of our salvation and Jesus Christ is the main source of our salvation. Mas hindi na natin na maunawaan yung grace, faith, and works, but we will discuss that. Kasi katama yan, hindi naman pala pwedeng ihiwalay yan. But parang ang focus natin, yung pinaka-source talaga, na God talaga. The God talaga ang source ng ating salvation, ang ating buhay dito.
nagre-revolve tayo sa God. Kaya nga sabi ni Paul, we move and have our being in God. So, let us go now. Kung hindi nyo pa nakuha ang aking explanation, maiintindihan ito by revealing the other four at ma-explain ko yung gusto kong papuntahan. Pero ang point ko dito, nandun yung God sa equation. At very main topic yan, God and Jesus Christ. Kasi nga sila nga yung gumawa ng ating kaligtasan at sa mga ginagawa natin dito. Let us now go to the grace side. Sabi to the verse 24. Being justified freely by His grace, through the redemption that is in Christ, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness, because in His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed. No? So, dito po ay para naka-integrate na itong grace at saka faith, pero i-explain ko yung grace. Ang grace talaga ay parang yung unmerited favor, yan ang grace. Hindi yan karapat-dapat sa ating maibigay kasi tayo po ay nagkasala at favor yan ng God sa atin kung bibigyan niya tayo. So, ang illustration dyan ay parang ikaw na makasalanan, nagkapalagi kang gumagawa ng kasalanan or hindi ka talaga nakasunod, pero sa awa ng God, binigyan ka ng grace. Yun ang ibig sabihin nito ng grace. At inanay ko yan o inalign ko yan doon sa God and Jesus Christ, tapos yung grace, yung baitang-baitang or ladder by ladder para makuha nyo ang konsepto kung saan ako papunta dito. No? So, sabi dito, being justified, tayo ay pinawalang sala freely by grace through the redemption that is in Christ. So, i-focus again si Jesus Christ kasi siya yung mag-redeem sa atin o parang sinanla o redeem yung parang kinuha, no? Ni-redeem, no? That is in Christ. Si Jesus Christ ang paraan para tayo ma-redeem, no? Si Jesus Christ ang whom God set forth as a propitiation by His blood. Ang propitiation po ay parang how to appease, no? Kasi we are unreconciled with God at the wrath of God is in us. Kaya nga, God is a just God, sabi sa Psalm 7:11, and He is angry with the wicked every day. So, tayong mga tao, yung makasalanan tayo, mahaba-habang usapan yan, pero sa tingin ng God, we're all sinners. And He is angry with the wicked unless na ma-appease siya, ma-appease yung kanyang galit or yung kanyang wrath. No? So, ito yung dito, ang word na propitiation is parang to appease the wrath of God by the blood of Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ. Kaya nga sabi doon sa 9:22 ng Hebrews, without shedding of the blood, there is no remission of sin. There is no remission o walang kapatawaran sa kasalanan kung walang mabuhos na dugo. Kaya nga sa Old Testament, palagi sila nagbubuhos ng dugo, pinapatay nila yung baka, winiwisik nila doon sa dambana or the Ark of the Covenant para ma-appease yung at ma-cover yung kanilang makasalanan. At sa atin, we believe on the Lord Jesus Christ kasi He is the ultimate and one-time, big-time sacrifice. Once and for all lang yan. Hindi na mauulit yan. Again, once and for all, na si Jesus Christ ang nag-complete sa lahat ng mga ginagawa. Kaya nga, we believe that Jesus Christ is part of the salvation of all the people. Kasi yung mga ginagawa doon ng mga pagpatay nila ng mga tupa at baka yon, parang symbolic lang yon na later on si Jesus Christ talagang mag-fulfill noon. So maski ilang milyon na yung mga tupa, baka ang kanilang pinatay doon, if Jesus Christ did not complete the salvation process at hindi siya binuhay muli ng God the Father, hindi natin masasabi na yung mga tao doon sa Old Testament ay ligtas. Kasi mayroon pong nagtuturo na they are saved by the law, by following the law, and us are now saved by faith or by grace. No? Yung mga tao po doon sa Old Testament ay they're saved by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Kung sila ay naligtas ng law,
Kung ganun ang pananaw natin, they're obeying the law, they're saved by the law. Tapos hindi na fulfill ni Jesus Christ yung sacrifice na dito at kanyang redemption activity or redemption work, mission. Kasi they're saved by, kung ang pananaw natin, they're saved by following the law, no? Tingin nyo ba na liligtas din yung mga tao doon sa Old Testament? Hindi sila maliligtas. Kasi si Jesus Christ talaga ang pinaka-sentro talaga, no? Sa kanila, parang, okay, you believe on that process, pero you have to wait na matagumpayan ni Jesus Christ lahat ito para yung mga lahat ng ginagawa niyo doon, mamarkahan nyo na finish din. And in the future, tayo naman, na after the future tayo kay Jesus Christ naman, we're looking backward naman, 2,000 years ago. Now, we believe on what Jesus Christ did on the cross, kaya palagi natin sinasabing that our gospel, the good news, is about the work and person of Jesus Christ. Kasi we are looking backward to the cross. The Old Testament people are looking forward to the cross. Ibig sabihin na hindi tayo pilosopo na cross. And ibig sabihin ng cross, pag sinabi natin the message of the cross, or the cross, kasi meron pong mga pilosopi, yung cross, ang ibig lang sabihin, the message of the cross, yung message ng pagkamatay ni Jesus Christ. Pag sinabi kong the cross, hindi mismo yung physical na cross, kundi yung namatay si Jesus Christ doon sa cross. Yun ang ibig sabihin ng the cross, mga kapatid. Ngayon, si Jesus Christ, kaya I cannot really understand or cannot imagine if we do not believe in the Trinity, kasi we cannot be saved, no? Walang mapapakita ang God kung paano niya pinlano yung ating kaligtasan, kung paano niya in-execute o ginawa through Jesus Christ, at paano niya ina-apply sa atin through the Holy Spirit. So, yun na po yung sa grace, no? Sabi dito, being justified, nang pawalang sala tayo freely, by His grace, by God's grace, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God set forth as a propitiation by His blood, through faith, to demonstrate His righteousness. So, ipinakita yung kanyang katuwiran, no? Because in His forbearance, yung kanyang pagtitiis, no, God has passed over the sins that were previously committed. So, ibig sabihin, even lahat ng mga kasalanan natin, lahat ng mga kasalanan ng mga Hudyo na nakumit nila in the past tense before the cross, ay kasama yan doon sa ginawa ni Jesus Christ, those who believe on the Lord Jesus Christ. Kasi sabi ito, because in His forbearance, God has passed over the sins that were previously committed. So, ibig sabihin, yung mga nakumit na mga kasalanan, pinalampas ng God yan, doon mga tao na naniniwala sa Kanya. So, burado lahat yon, no? So, lahat ng mga pinerform nila doon, they believe on the sacrifices nila kasi hindi pa naman nila alam talaga yung exact yung dadating na Messiah Wala pa silang knowledge about Jesus Christ. So, Abraham, believe God lamang siya, but nandun ngayon si Jesus Christ. Hindi naman sinabi, Abraham believe Jesus Christ, kasi hindi pa naman na-declare talaga si Jesus Christ. Pero Jesus Christ was already in the New Testament, in the Old Testament. Kasama na yan, kasama na yan, yung God the Father, the Son, and the Holy Spirit. They existed, or sa simula pa lang, in the beginning, Bereshit bara Elohim, nung kinreate nila yung Reshit means in the beginning, no, from the Ros side, no. So ibig sabihin na in the beginning existing na yung tatlo, God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi po naunang God the Father at nag-create lang po siya ng God the Son, no. So ibig sabihin nito, God has passed over the sins that were previously committed, and even as now, the future, although wala dito, pero idagdag ko lang, even the future sins ng mga nag-believe sa Kanya ay nakasama na rin doon sa justification through our faith in the Lord Jesus Christ. No? So, yan po. Ngayon, what is faith? Ang faith po doon sa ladder natin, di ba? Ang ladder ko, yung God, Jesus Christ. Grace, di ba? Ang pangalawang ladder ngayon ay faith. Ang faith po ay that is that channel of grace to us, no? The channel of grace. Ano ibig sabihin ng channel? Conduit. Yung daanan lamang siya. Kunyari mayroon tayong pipe na tubig.
That is the illustration of faith. Yung pipe lamang. Yung grace noon ay yung tubig na dumadaloy doon sa pipe. At yung source of tubig doon sa kung saan man lang sa dam man yan ay yun yung God and Jesus Christ, no? Yun parang illustration. Kaya nga dapat importante din yung faith kasi kailangan natin ng faith kasi paano dadaloy yung grace sa atin kung wala tayong faith. So it is also important, but nilalagay ko lang doon sa ladder na step by step. God and Jesus Christ, grace, and then the faith na dapat dadaloy sa atin. So, yung ngayon ang pinaka-major na discussion dito, yung parang faith. What is faith? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. No? But we also believe that yung ating faith ay hindi yan blind faith. Kaya nga dapat mayroon tayong mga information and then we have to analyze, we have to assent or to approve or to agree to that information at the same time ask God na talagang i-born again niya tayo o ipasok talaga sa isip natin yung mga action na yan. So, ngayon po ay dito tayo sa kasi doon sa faith, medyo kabisado na natin yan. Pero dito kasi ang main discussion kasi yung parang the works, the obedience, and the following of the law. So magko-concentrate tayo dyan. Ngayon, dito po sa 26, sabi, to demonstrate the present time His righteousness. To demonstrate at the present time the righteousness of God, that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. So, i-explain ko lang tong verse na to kasi very important ito. To demonstrate daw yung righteousness ni Jesus Christ. So, palagi natin tinuturo yan na mayroong righteousness din na intrinsic sa God na righteous yan. No? Pero mayroon ding righteousness na available din, na available sa atin and that can be credited to our account if we believe on Jesus Christ. Paano niya dinastify? Kasi dito po that He might be just, pinakapakita dito yung ano ba yung just God? Ang just for God ay patas siya. Kung sino nagkasala, paparusahan niya yan. Hindi pwedeng sabihin, mayroon kasing iba na, God naman siya, patawarin niya tayo. Hindi po. Ang God po ay just siya. Hindi pwedeng tanggalin yung kanyang just na attributes. Kasi kung tatanggalin yan, hindi na siya God. No? Dapat siya, just siya na kung sino mang may kasalanan, parusahan. Tayo lahat ay nagkasala, tayo paparusahan. Pero mayroong isang word doon, and the justifier of the one who has faith in Jesus Christ. Paano maggawa ito? Jesus Christ is, God is just. Lahat ng tao ay makasalanan. So lahat ng tao ay makasalanan. Lahat yan ay mapaparusahan yan. That is the setting. Lahat yan may paparusahan. But He is the justifier. Ang ibig sabihin ng justifier, siya yung maggagawa ng mga tao na magiging just yon para ma-receive ng God. So again, bakit siya tinatawag na justifier? Kasi we cannot declare ourselves just, we cannot declare ourselves righteous kasi makasalanan tayo. Maski anong gagawin natin, hindi tayo makakasunod sa mga utos ng God. At the same time, nagkasala na tayo. So we cannot be just if we will be doing it for ourselves only. That is why God is the justifier because sa kanyang grace, through the faith of those who believe in Him, ginawa niyang just yung mga tao by imputing His righteousness to those person. So may mga tao dyan, dire-diretso sila sa impyerno. Hindi din matingnan ng God yan kasi hindi niya pwedeng pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Kung sino man maniwala sa kanyang bugtong anak, gagawing just yan. So God, makukuha na ng God yun. Makakalapit na yung mga tao na supposed to be mapapunta sa impyerno because of the grace of God. Yun po dito, justify. Pero, ang pinapakita ko lang dito kasi pag nag-usap tayo ng work, obedience, parang pumapasok agad sa ating isip ay obedience natin yan. Pero gusto ko munang i-describe yung isang obedience. Ang obedience ni Jesus Christ. Bakit tinatawag si Jesus Christ na Son of God? Bakit tinatawag si Jesus Christ na Son of God? Because that is the label na Jesus Christ should be obedient to His Father.
didemonstrate ng God niya na I will be obedient to my Father. Kaya nga ang label ni Jesus Christ ay Son of God. Although it also attributes o connotes na He is God, but ang purpose yun o Son of God ay ipapakita na obedient itong si Jesus Christ. He is the Son na description ng isang Son na obedient sa God. So, palagi kong binabalikan itong Psalms 2:27 at Psalms 2:7 kasi sabi dito kasi marami dito na parang si Jesus Christ daw ay ipinanganak, no, biologically ng God the Father. Pero sabi kasi babasahin ko lang ito, lilinawin ko lang talaga ito. Psalms chapter 2 verse 7, sabi ni, buksan niyo po ang inyong mga Bible, no? Sabi dito, I will declare the decree. No, si God ito magde-declare. Ibig sabihin, proclamation number 1. Parang ganun, the decree. Yung decree kasi yung parang decree number 1. Martial law, decree 10:21. Parang ganun, decree, di ba? I will declare the decree. Sabi ng God yan. The Lord has said to me. Si Jesus Christ itong me. No? The Lord has said to me. So, parang nag-uusap. Ang God the Father at God the Son. I will declare the decree to me. Simula ngayon, the Lord has said to me, you are my son. Today, I have begotten you. Hindi ibig sabihin dito, this is more on a relational component rather than biological. Again, uulitin ko kasi parang hindi ko talaga makuha na mayroong naniniwala na si God the Father ay ipinanganak niya si Jesus Christ. Kasi doon mayroon doon sa si Onesimus, yun ang palagi kong verses yung si Onesimus, siya ay nagiging son ni Pablo. Hindi naman siya pinanganak ni Pablo, but si Onesimus ay nagiging son siya because of relational. Dito sa Philemon 1:10, sabi dito, Philemon 1:10, I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten. Nandun yung word na begotten. While in my chains, who once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. So, ang ibig sabihin, hindi palagi pag sinabing begotten ay ipinanganak. Ang sinabi dito, I will declare the decree, the Lord had said to me, sabi ng God kay Jesus Christ, you are my son. Today, I have begotten you. So, today, i-declare kita na you are my son. Ang purpose ng declaration of you are my son, to demonstrate the obedience of Jesus Christ sa plan of salvation. That is the main purpose dito nga in the obedience of Jesus Christ in the salvation of plan. Basahin natin ang Philippians 2:5. Sabi ito sa Philippians 2:5. Sabi ito sa Philippians 2:5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men. So, talagang nagkatawang tao siya. But that is not kasi ubusan tayo ng oras. Ang ko dito, obedience of God dito. And being found in the appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, ito yung ginawa ng God. God has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, or those in heaven and those on earth and those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ang pinapakita dito, the obedience of God, kaya ang label sa the Son of God. Kasi He is the Son of God, dapat mag-obey yung Son sa Father. So, pinakita, ito yung salvation plan. Jesus Christ, you have to obey. You have to go to earth kasi hindi kayang iligtas ng mga ng sarili. That is kailangan may maparusahan dito kasi just tayo Hindi naman tayo pwedeng patawarin ng natin sila na hindi mapaparusahan. So, ikaw ang kukuha doon sa kanilang kaparusahan ng mga naniniwala sa kanila, mamatay ka doon sa cross, akuin mo yung kasalanan nila at ikaw ay maparusahan, no?
wag nating i-misinterpret din ito na this is a cosmic abuse na pinalo lang ng God the Father si Jesus Christ. Parang sabi na, bakit ganun? God siya. Ang point dito, Jesus Christ is also God. Kaya nga, pinalo niya ang sarili niya. No? Parang ganun ang point doon. Wag natin na in-abuse ng God the Father si Jesus Christ. Sila din yun eh. Siya din yun eh, na napalo doon sa cross. Kasi hindi nila pwedeng alisin yung kanilang pagka-just. No? So, yun. Number 2, may problema tayo. Kasi, although wala na yung mga kasalanan, hindi na sila sinners, pero they are not just. Kailangan maging just sila. So, paano natin susolusyonan itong magiging just sila? Hindi naman sila magiging just kasi nagkasala na sila. O, ikaw, Jesus Christ, pumunta ka doon sa lupa, i-perform mo lahat ng mga batas, at yung righteousness, no, for those who believe on you, i-impute mo doon, i-transfer mo sila kanang record. Yun po ang obedience. Bakit ko in-emphasize yung obedience ng God? Because even God should be obedient to His Father para lang ma-perform ang ating kaligtasan. Ngayon, ladder rise sa ating paano ngayon ang obedience ng tao? Siyempre, kailangan mag-obey yung tao kasi sabi ko nga sa aking puso, napakahirap magturo kasi sabi nga sa James 3:1, my brethren, let not many of you become teachers, knowing that we shall receive a stricter judgment. So, kailangan natin ituro ang all aspeto ng doctrine. From God to grace, through faith to obedience to works yan. To works yan. Kailangan natin yan. Hindi natin pwedeng pabayaan na, okay, you are saved by grace, you have no license to sin. Wala nang kwenta, hindi na kayo kailangan mag-obey. Pero dapat ilapat natin talaga. Kaya nga nakikita rin ako ng mga ibang mga din. Siguro natakot din sila na parang ang ituturo lang nila ay parang obedience kasi siguro parang naisip ko bakit lahat ito ay obedience lang itinuturo, bihira lang magtuturo ng grace. Siguro sa isip ko lang parang naisip ko na pag hindi mo ituro ang obedience ng tao, baka mali yung tinuro mo, mapapahama ka doon, mapaparusahan ka. So para safe ka, turo mo na lang yung obedience at madaling maintindihan. Ang pangalawang reason kung bakit madaling maintindihan ang obedience, kasi yun ang natural mind natin eh. Parang katulad ng kunento ko nga na yung mga Israelites, sila ay magtitingin lang sila, gagawa lang sila ng mabuti. Yun lang maabot ng isip ng tao. Gagawa lang ako ng mabuti and then I will be saved because God is merciful and I will. Pero ang point ko dito, we have to present all the aspects talaga na hindi lamang ito obedience, no? But this is more on the grace of God, faith, and the process na ginawa ni Jesus Christ. Kaya in-explain ko yung obedience of Jesus Christ. Ngayon, kailangan natin mag-repent from our sins. Kailangan natin mag-obey. Bakit? Kasi we're a new creation eh. We're a new creation. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. All, no? So, ibig sabihin yan, if you believe talaga on the Lord Jesus Christ, yung amo mo, yung si Lord Jesus Christ, banal siya, nandun ka sa kanyang tirahan, hindi ka ba magligo sa iyong mga kasalanan? Hindi ka ba mag-repent at i-abandon mo? You have to repent. Hindi pwedeng hindi ka mag-repent. Repentance is very important, although mahirap mag-explain, hindi yan kasama doon sa ating salvation because salvation is all of God. But you have to repent and be holy kasi mayroon tayong nature na holy na at nakatira na tayo sa kingdom of God, no? We have to strive ourselves, although sinabi naman natin talaga na hindi pa natin mape-perfect yan, but we have to strive. Ngayon, dito sa obedience, mayroon na akong nakita dito na bubuksan nyo ang Exodus 20. Alam nyo ba yung nakasulat sa Exodus 20 kung ano yun? I hope na alam na natin yun. That is the 10 Commandments. No? That is the 10 Commandments. Ang premise dito ay nilabas ni God ang mga Israelites galing sa Egypt. No?
I am the Lord of God who brought you out of the land of Egypt, but out of the house of bondage. Ngayon, kikita natin dito, puro lang thou shall now, no, oh, no, 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 no. Pero nakikita ko dito, nakikita nyo ba yung, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which your Lord your God is giving. Lahat ng commandments po ay do not. Do not work on Sabbath day, do not create image, do not kill, do not make adultery, do not covet, do not make false witnesses, do not steal. But dito sa verse 12, ang nakasabi dito, honor your father and your mother, that your days may be long upon the land which the Lord your God is giving. This is the only positive one. At kung bubuksan niyo mga kabataan, doon sa Ephesians 6, makikita natin this is the command with a promise, no? Sa Ephesians 6, sabi dito, Ephesians 6. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Tapos kinote niya, honor your father and mother, which is the first commandment with promise. Anong promise niya? That it may be well with you and you may live long on earth. Mga kabataan, lalo na sa mga matatanda siguro, na kailangan natin mag-obey, no? Sabi nga ng Galatians, what you reap is what you sow is what you reap, no? Kung mag-sow ka sa flesh, maaani mo yung corruption of the flesh. If you sow in the spirit, maaani mo yung blessing ng spirit. Dito po ay kailangan natin, kailangan natin mag-obey sa God. Kasi ang blessings natin ay nandoon sa obedience natin. Nandoon sa obedience yan. Although, mayroong exemption siguro, no? Unless na talagang exempted ka na talagang by the providence of God, lahat ay ibibigay sa iyo. Pero, dapat ituro din natin na obedience is the key of the blessings. At unang-una, hindi lamang yan kasi yan ang papasok sa isip nyo. Ang mga kabataan dapat mag-honor sila sa kanilang mga father and mother kasi that is the only commandment with a promise. At aayos yung buhay mo at haba ang buhay. That it may be well with you and you may live long on earth. Ngayon, bilang summary po sa ating kasi ang naman natin na malinaw naman sa ating binasa beforehand na they will not be justified by the following of the law. But ang point ko dito, we have to follow the law, no? Ngayon, kasi tatanungin kayo, kasi mayroon tayong last doon. How do you rank these four doctrines in your views? Of course, sabi niyo, madali na lang yan, Brother Carlo. Kasi mayroon ka ng kwento eh. Number one, ang priority natin, God and Jesus Christ, no? Number 2, dapat titingnan natin that this is all by grace. Number 3, dapat lakasan natin yung ating faith. Number 4, although hindi masyadong hindi masyadong nakakasama yan, hindi talaga nakakasama yan sa ating salvation. Obedience, doing good works, no? Kasi that was the same. Yes, totoo yan, no? Tama po. Sa ating worldview po, how do we rank these four doctrines? In terms of acknowledging the blessings of God and our standing with God, no, and our relationship at magpapasalamat tayo, dapat ang ating unang titingnan talaga. Salamat po, God, na ibinigay mo yung bugtong na anak mo na si Jesus Christ. At salamat po sa grace mo kasi kung wala ka talaga, wala talaga kaming salvation at kami ay mapapunta dire-diretso doon sa gadagatang apoy. Number 2, salamat po sa grace. It's either you will think of grace on the spiritual side or the grace na ibinigay sa atin dito. Kasi kung wala pong grace, maski gaano kalaki ang faith ko, wala pong dadaloy ng grace sa akin po. Number 3, salamat po na binigyan mo ako ng faith at I believe, help my unbelief, give me more faith na lalako po. And I believe that although this works and following the law and be good and moral and be holy is part of my sanctification, I will not think of it as a part of my salvation. Siyempre, sa ating pag-isip, dapat ganun tayo sa ating praise. Salamat po. Pero mga kapatid,
in terms of action, I hope na hindi ako maku-quote dito. In terms of action in planning, you have to reverse. You have to reverse. You have to follow, you have to be good, you have to obey the things na pinagawa sa iyo ng God. You have to repent. Kung magpabaptize, dapat magpabaptize. Kung ordinance, dapat mag-follow sa mga ordinances. At the same time, dapat talaga gumawa tayo ng mabuti. At the same time, maghingi tayo ng faith at i-acknowledge natin yung grace. At the same time, si Jesus Christ. I hope na hindi ako maku-quote dito. Ang point ko dito ay ganito. Sa ating pasasalamat, sa ating standing with God, no? Kasi ang standing natin ng God, Lord, am I saved? Will my salvation be from end to end? Maski dapat ang pananaw natin, we have to trust in the Lord Jesus Christ and God na siya, parang He is a promise keeping. Hindi tayo magdududa doon. Dapat increase natin yung ating acknowledgement kay Jesus Christ. Thank you Lord Jesus Christ. Thank you God. Dapat i-acknowledge natin na parang consistent ka sa iyong mga gawain na hindi mo mapipredict ka namin. Although hindi namin mapipredict, ibig sabihin, mayroon man na kaming point of consistency ng God, no? Na hindi niya ako pababayaan, kaya ang aking salvation ay secure yan, no? Dapat ganun ang pananaw natin. Dapat magpasalamat tayo sa lahat ng grace na binigay sa atin. Dapat yung ating faith ay i-increase natin yan. At ang ating obedience, although susunod tayo, ay less yan, dapat natin gawin. Pero pagdating sa pagtatrabaho na, dapat magiging obedient din tayo. Kasi maraming hindi nakakaintindi, sabi na, ay grace lang pala kayo. So hindi na magtatrabaho ang mga workers nyo. Bakit sinabi doon sa tagaturo, grace lang pala kayo. Bakit tinuruan nila na mag-obey at magbigay sa simbahan? Sabi nga, grace lang pala kayo. Huwag na kayong magbigay sa simbahan or something. Huwag na kayong mag-ministry o huwag na kayong mag-evangelize. Yun nga ang mystery ng God sa atin. Mystery ng God sa atin. Na we should be obedient. But, ang ating pananaw talaga doon ay si Jesus Christ, grace and faith. I hope na this will not confuse you, pero ang point ko dito, sa ating pasasalamat sa God, sa ating relationship, sa ating salvation, we have to trust the series from Christ, grace, faith, and works. Wala yung works. Pero sa ating action, planning, or something, we have to do action, have to have faith and grace. Kasi dapat hindi rin tayo mapupunaan. Kasi ang mga iba pong nakatingin sa atin, pag palagi po nating grace lang pala yung church na yan, grace lang walang works, hindi nila maintindihan that those churches na nagpo-produce or nagtuturo ng grace and salvation through the Lord Jesus Christ ay dapat mas masigasig yan kasi they are renewed by God to do good works which was prepared beforehand that we should walk in them. Yun na po ang mensahe sa umagang ito at gusto ko pong ibasa sa inyo kasi Matthew 7:21 kasi dapat dito sa Matthew 7:21. Although na-inculcate ko naman sa inyo na talagang God talaga ang masusunod, sovereign God, but sabi dito sa Matthew 7:21, dito tayo magtatapos. Sabi dito sa Matthew 7:21, not everyone who says to me, ito yung sa last days na, sabi ni Jesus Christ, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will come to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. So, even if we do all these things na nag-prophesy tayo, cast out demons, done many wonders in the name, pag hindi tayo talaga naka-integrate talaga at naintindihan talaga tayo, we may be called lawless tayo and practice lawlessness. Kasi hindi nga ayon sa principle ng God yung ating ginagawa
And I hope maintindihan natin ito. Ang ranking po sa atin ay talagang, I hope hindi yung kabila ang papasok sa isip nyo. Yun lang po ay para sa action nyo. Na if you want to be blessed, what you sow is what you reap. You have to obey God. You have to obey your fathers, mga children. You have to obey your mother and father because that is the command with a promise. And help and evangelize kasi kailangan din nating magtrabaho para maligtas din yung iba. At ang ating pinaka-ultimate talaga na trabaho dito, to spread the gospel. Kaya nga palagi nating pinapasabi talaga yung gospel. But sabi dito, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. I hope na maintindihan natin na ang pinagawa natin dito is the will of the Father of Jesus Christ, which is the Father and Lord. Yung ating God, no? Isa yan sa title ng God, the God and Father of the Lord Jesus Christ. Pagagawa natin ang will. At ang gusto kong iwanan sa inyo, na dapat mayroon God's sovereignty and human responsibility. In our side, in our brain, we have to have God's sovereignty, si Jesus Christ, God ang masunod. But on other side of the brain, we have to obey God. At I hope na malinaw sa inyo yan, to have blessings, hindi lamang blessings, but have eternal blessings in heavenly places. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in every spiritual blessings in heavenly places. And I hope God will also extend His blessings to us here in our temporal lives. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Ang main point, you have to believe the Lord Jesus Christ in order to be saved and your household. Let us pray. Panginoon naming Diyos na aming Ama, Lord, alam po namin, Lord, na marami pong mga doktrina sa Bible like God, Jesus Christ, grace, faith, and works, and obedience. But I hope, Lord, na with the help of the Holy Spirit, maintindihan talaga namin, Lord, ang situation nito, Lord, or priority sa aming mga buhay, Lord. Lord, i-bless po, Lord, ang makikinig nitong mensahe na to, lalo na, Lord, sa hindi pa naniniwala sa iyo, na talagang siya ay mapahamak talaga kung hindi siya ma-reconcile sa Holy God. And the only way na ma-reconcile siya is through the blood of Jesus Christ. And the only way is through His faith. At siya ay maniwala talaga na si Jesus Christ ang pinadala mo dito sa lupa upang iligtas kami sa aming kasalanan. I-bless mo po siya, Lord, na makikinig. At ganoon din po sa iba. Bless mo rin kami, Lord. Bigyan mo kami ng gabay sa iyong buhay. At sana, Lord, ma-fulfill namin ng maayos ang iyong pinapagawa sa amin to spread the gospel to all nations. Salamat muli, Lord, at dalangin namin to in Jesus' name. Amen. God bless po.